dahil na brown out schedule adto natin mga kasubonghan sa Melco adto sa namon didi nga barangay Sabang Suribao makaka-eksperyensya yan hirahin brown out yan nga as Wednesday 9 a.m. to 4 p.m. Tungod nga eto full rehabilitation tutuhay nira pag-aayuhon nira in puste hadton isa Melco. Samtang di naman hamon na nata dito na pagtaga panlawas, iniarangkada na liwat adto naman di mga kapatid adton City Health Office, sinusuyo dininiran mga kabaranggayan, inunan mga sulod ng mga barangay, dilamtira naman nga barangay, Caroline Barangay, pagbubuhaton adton serbisyong medikal, abot kamay sa barangay. Libre po niya nga mga medical consultation, libre nga check-up, tapos may panlibre nga medisina. Di naman naamon na syudadan Borongan adi adto naamon nag-share nga mga balita ipatitikim namon adto mga laray uluhan hanata diton pagtaga-ekonomiya inflation rate sa Eastern Samar hinitaasin 1.4%. Idahan bulan han Enero base hadton PSA. Eastern Samar plano mag-imporsar hin palisiya kontra handag nga mga sarakyan nga nagamit han kalsada. Pagtaga panlawas, simusog nga panlawas nga balita, serbisyo medikal, abot kamay sa barangay, medical consultation at LG Borongan pagdudumaraon na barangay Sabang South. Samtang may kalabutan ito natin pagtaga food security Matarino Bay Provincial Eastern Samar nagpapabilin na ihap a shellfish ban. Mga ka-RP, mga ka-PCO at angi adton na mga detalye nasabi nga mga balita uban pa nga mga notisya nga nahikay adton naton mga tugihan nga mga kauban production team ng DYS Radio Pilipinas Borongan unina hiton pagbalik at ikaduha nga paypay and good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Ate Sok, sa imuhang pasin ng impormasyon. Atong oras mga gala, 8 minutos gikan sa alas 8 sa buntag. Mas painumdum nato no sa atong mga dibotong Katoliko. O karong adlaw ang opisyal nga pagsugod sa ato nga Kwaresma. Sa gikaingon pa natin Sok nga karong adlaw ang Miyerkules sa Badlis. So panginano na lang mo sa schedule sa atong nakadaiyang simbahan no para sa schedule ni ining mga nagkadaiyang misa. Yes, bueno, biyahe kita ngadto sa Dakbayan sa Kalbayog. Panginanuhon kung kumusta ang update sa panahon ug ang mga nagunang balita. Yes, sa mayong buntag, Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean, good morning. Yes, daghang salamat kauban Dalia ug sa tibok pwersa sa DYSL Radio Pilipinas sugod Southern Leyte sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Sugod man, good morning kan kaupod Sok sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan ngan sa bugos nga pwersa sa DYES Radio Pilipinas Borongan City sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Sugod man kan Miss Micaela sa DYDC-FM Visayas State University sa Baybay City. Good morning, maayong buntag kaninyong tanan diha sa Baybay.
Dito naman sa siyudad San Calbayog, maupay yan na namon panahon. Maupay ang kasikat ni Haring Adlaw. Pero na ini kadlaw nga maadlaw didi sa sunny day didi sa siyudad San Calbayog. Kaupod ko sa control si Engineer Joven Cardenas. Ngan ako naman niyo surugoon sa kangin ang Jim Nabilon nga makakaupod niyo tubtub alas 9. Ngan mga pahiboro para sa atong pagtaga tubig tigang dito sa FB page San Calbayog Water Company Incorporated. Nanginginhanglan nagpapaybaro ang Calbayog Water Company Incorporated nga nanginginhanglan sila sa Business Operations Section Head sangit kung sino aton kwalifikado nga interesado mag-apply. Pagkantula, bisitahala ang FB page sa Calbayog Water Company para ni mo maibaruan at mga requirements ng kung paano pag-apply. Waray abiso sa parong sa puro sa gripo. So, duro diretso naton ang serbisyo sa pagdagatubig sa Calbayog Water. Gadi naman kita sa pagtaga peace and order situation, mahimyang ang siyudad sa Calbayog sa naglabay nga 24 oras. Waray mga untoward incidents nga nagka-itatabo. Ngan sa pagtaga kuryente naman, mga kasangkayan, didi sa FB page sa Malco 1, nagpapahibaro ang sa Malco 1. Parte ini sa pagkamayada sa power service interruption. In-schedule sa NGCP. Notice of NGCP scheduled power interruption. Yan na ining adlaw sa Miyerkules. Tag 30 minutos nga kaparong san kuryente tinga alas 6 sa naga nga alas 7 sa naga nga mautro ini niyan nga alas 5 san kulop nga to alas 6 san gabi. Din ang apektado nga mga lugar mawan San Agustin Substation, feeders 6 barangays along Nakubing at to San Agustin nga to Matuginaw. Feeder 7 Municipalidad San Jorge ang Tarangnan Barangays. Pati ang Karayman Substation Feeder 9 Municipality San Santa Margarita kag Sumhing at Ilo. Gandara Tambungan at Nakubi. Mga barangay san pagsanghan langit ang Binalayan, Lahong, Dapdap ngan Talinga. Feeder 10 ungay liwat niyan at 30 minutos nga brownout tigang alas 5 nga alas 6 ang gabi barangay sa Long Kapogan ngadto Obrero. Lakip ang Pandayan ngadto Gaisano. Payahan ngadto Dagum, J.D. Avelino Street, Tubtub Hospital site. Pido ngadto Buburak, Bagsay sa extension ngadto Narcisa Hills. Lakip ang Rawis nga Bagakay ngadto Karayman, Burabod. Ngadto Munbon, Santa Margarita. Tungod din sa preventive and corrective maintenance sa Calbayog Bless 69 KV line. Damo nga salamat sa niyo pag-intindi, pahibaro, ikang sa Melco 1. Para naman sa mga balita nga i-share niyan sa second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas di aton mga natirok nga mga laray uluhan. Mga headlines: Calbayog City ginpakusog ang maternal care of child immunization program. 109 nga kahon nga supplementary food nakarawat sa LGU Gandara para sa mga barangay nga may eda hitaas nga malnutrisyon.
feasibility study para sa Calbayog City College gintikangan na sa LGU Calbayog. SSU TB Lambat nag-benchmark sa Mindoro State University para sa mas marigon nga innovation partnership. Naditalisin yan sa second 30-minute stretch na Good Morning Eastern Visayas alas 8:15. Good morning, Eastern Visayas. Yes, gan salamat sa mga pasinang impormasyon. ASM Sir Jean Navilon. Nagatod sa itong oras, mga igala, alas 8:15 na sa buntag. Ano, gikan sa Calbayog, larga kita paingon nga do sa Baybay City. Atong Panginanuhon, kumusta ang panahon o ang mga nagunang kalambuan nga itong napita? Pinagi kang Ma'am Micaela Gongora. Yes, Ate Bikay, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Dalia, good morning. Maadjong buntag diha sa Southern Leyte. No, ingon man maadjong buntag o maayong buntag sa atong mga higala sa kahanginan diri sa probinsya sa Leyte ug sa atong mga kahigalan usab diha sa Samar. Oo, maadjong buntag, maupay na aga kan Ati Sok and kan Sir Jean. Yes, mga higala, mag-uban-uban ang kita ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Sa mga usapa, good morning, Visayas State University. Good morning, Baybay City, Leyte. O sa atong mga kaubanan usab din sa DYDC-FM. Sa ngalan sa mong Station Manager, Dr. Cristina Gabrillo, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang inyong makauban, magatud kaninyo sa mga balita o kalambuan din sa dakbayan sa Baybay. Adlaw Merkules karon mga higala, Pebrero 18 tuig 2026 ug alang sa tong update sa panahon, mga pasiunang impormasyon. Magsugod kita sa update sa panahon mga higala. Yes, ang weather forecast sa pagkakaroon sa dakbayan sa Baybay ay naa sa 25 degrees Celsius. But feels like 23 degrees Celsius mga higala, no? And sa pagkakaroon, dili kaayo init ang atong kahimtang sa panahon karon, apan nagpakita man usab no ang atong haring adlaw and medyo mahangin. So windy ang atong panahon karon diri sa dakbayan sa Baybay. Sa lain pang update dinhi sa atong dakbayan, adunay gipagawas nga pahibalo no ang atong Baybay City Information Office. So gikasubo sa dakbayan ang pagpahibalo nga dili mapahigayon o dili madayon no ang kasalan ng bayan karong adlaw unta Pebrero 18 tungod sa mga kakulian nga dili mapugngan. Hinuon wala pay petsa nga gihatag kun kanus akini ipahigayon o ipadayon ug alang sa dugang kasayuran na mamalihog na lamang pag-contact sa City Civil Registrar's Office pinagi sa numerong 0921-851-2886 0921-851-2886. Lain pang public service announcement gikan sa dakbayan sa Baybay. Kabahin kini sa nawala nung senior citizen ID nga gipanag-iya ni Estrelita C. Diaz. Kung nakakita ka mo niini, mamahimong ihatag na lamang dito sa atong Baybay City Information Office. Yes, mga higala, sa peace and order situation naman diri sa dakbayan sa Baybay. Walay mga major incident no naka-threaten sa atong seguridad ug padayon gihapon ang paningkamot sa atong mga kapulisan pinagi sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Dexter Idilio, Chief of Police sa dakbayan, mga preventive measures guban pa nga mga awareness nga nagipahigayon para malikayan ang mga krimen. In fact, bag-o lamang no nga gipahigayon ang first quarter meeting sa Local Council for the Protection of Children and Local Committee on Anti-Trafficking and Violence din sa dakbayan sa Baybay para mapalig-on ang koordinasyon sa concerned agencies and ma-review and ma-address ang child protection and VAUSI-related concerns diri sa dakbayan sa Baybay o ma-properly implemented ang relevant nga mga balaod o ingon man maka-develop na og mga programa nga para maprotektahan ang kabataan ingon man ang mga kababayan against sa abuse o uban pa nga mga violence diri sa atong komunidad. Yes, mga higala, and sa lain pang update no, ang masayran nga 12 or 11 days to go na lamang Evra Meet nga ang ipahigayon nga Evra Meet 2026 no.
Grabe ng pagpangandam diri sa dakbayan sa Baybay. Ipahigayon kini mga higala di ay karong Marso 1, kutob 7 kasamtang tuig diri sa dakbayan sa Baybay og grabe ng pagpangandam sa atong dakbayan no aron na maabi-abig yun pag maayo og mapahigayon magbalampuson gayud ang maong Evra Ami 2026. In fact, ang atong Baybay City Water District ang ilang preparasyon grabe ang ilang pagmonitor no aron sa atong supply sa tubig aron masiguro nga adunay stable nga water Yes. supply sa mga eskwelahan diri sa dakbayan sa Baybay diin na diha na to i-host no or diha na to papuy or accommodate ang ato ang mga nagklase-klase different delegations sa tibuok Eastern Visayas mga higala. Sa lain pang update yes ka Leyeco 4 nagpagawas og NGCP Power Advisory number 2026 -002 kinikabahin sa scheduled maintenance activity along Ormoc to San Isidro 69 kV. Yes mga higala no so adunay scheduled power interruption karong umaabot ka Domingo Pebrero 22 ning kasamtang tuig 1 hour kini mga higala sugod alas 5 sa buntag alas 5 sa hapon kutob alas 6 sa gabi apektado ang nakariiyang barangay sa Dakbayan. Oo, busa mga higala, maganam-andam na gyud aning umabot nga scheduled power interruption apan usa ka oras lamang kini. Ang mga apektado nga barangay mamahimong basahon na lamang ninyo no sa Facebook post sa Leyeco 4. Og sa lain pang update gikan mismo sa atong tunghaan Visayas State University alang sa mga aspiring proud Viscans to para masiguro ang fair, orderly and smooth nga pag-take ninyo sa VSU College Admissions Test kon VSU CAT. So mamahimong i-follow ang nakariiyang guidelines no o rules na ipahigayon sa tong VSU Admissions Office. So kinahanglan mga higala nga aduna mo'y printed copy or screenshot sa VSU CAT test permit. Kinahanglan usab nga aduna mo'y valid photo ID. Andam na ang inyong duha ka sharpen nga lapis, eraser, ballpen o kinahanglan sa magdala ka mo og limpyo nga scratch paper for solution at tumumaga compute ban pa. Kinahanglan usab nga ana mo sa testing center 30 to 60 minutes early sa nakatakda nga oras mga higala. Late examinees may be admitted only kung 30 minutes pa lamang gikan pagsugod sa exam. After 30 minutes, wala na or dili ka na pwede makatake sa exam mga higala. So, strictly no cheating, you know, ang maong exam. So, adunay 4 subtest kini, English, Mathematics, Science, and Abstract Reasoning. Total testing time, 2 ka oras lamang mga higala. And alang sa dugang kasayuran, mamay mong bisitahon ang atong Facebook page sa Visayas State University aron magiyahan ngayod ining kining kabahin sa VSU College Admissions Test. Og mao ka na mga higalang update sa atong dakbayan sa Baybay o mga kalambuan ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw Pebrero 18. HIV awareness session gipahigayon sa Mailhi National High School sa dakbayan sa Baybay. Visayas State University Admissions Office gidala ang serbisyo sa Dawahon Island alang sa VSU CAT 2026. At ang dugang detalye ning maong mga balita sa pagbalik ning atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much sa Timikar sa imuhang gipahat nga ubay-ubay nga impormasyon no iha sa dakbayan sa Baybay. Bueno, dinhi sa Southern Leyte. So far hinay-hinay na og pakita si Haring Adlaw. Patili gihapon na kumpiyansa kay basin adunay pag-utro sa panahon, especially that adunay parte sa ato nga kalangitan nga adunay paglamugdong. So basin adunay pag-utro adyo nang andam ta sa ato mga payong raincoats ug uban pa. Yes, ato lang dahil pasabot no nga kagabi nakasinati ta og medyo hinay nga pagtayog. Nasa 2.0 magnitude ang na-record sa atong DOST FIVOX nga kining pagtayog dinhi sa Southern Leyte, partikular sa dakbayan sa Maasin. Hinoon walay gilauman nga mga aftershocks ug wala po'y danyos nga na-record. Apan gipahinumduman ang tanan nga mag-amping sa kanunay. Yes, before nato ipasabot ang ato nga mga headlines, ato na ipasabot no nga ang
Southern Leyte Electric Cooperative o Suleco na gipagawas nga notice of scheduled power interruption karong adlaw. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Diha sa portion sa poblasyon ng Malitbog dool sa 7-Eleven convenience store. Ang hinungdan nini mo ang final tapping and installation sa cut-out fuse diha sa 7-Eleven nga convenience store. O ingon man alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 12 sa udto. Diha sa Philpost paingon sa Maasin City Plaza. Apil na ang atong legislative building sa Dakbayan sa Maasin. Ang hinungdan niini mo ang pagtrim sa atong mga kahoy as requested by LGU Maasin. And karong alas 9 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ubay-ubay gyud nga brown out ang sinati diha sa Barangay Pinaskuhan ngadto sa Hinapo Gamay o San Agustin sa Dakbayan sa Masin. Sa gipasabot pa nga impormasyon sa Suleco, ang hinungdan niini mo ang single phase line reconductoring from bare to insulated along Pinaskuhan to Hinapo Gamay, Maasin City. So take note sa itong mga apektado nga miyembro konsumidores. I-charge ang pwedeng i-charge mga gadgets sa power banks o uban pa aron pangandaman ang maong scheduled power interruption karong adlaw. Bueno, sa itong naipos nga balita, DILG Regional Director nanguna sa ceremonial turnover sa mga proyekto sa Dakbayan sa Masin. RHU Malitbog nagtanyag og libreng heart screening. LGU hinunangan na nangandam sa Second Tourism Champions Challenge og ordinansa nga mag-regulate sa live weight tahag prices sa St. Bernard gisugyot. Bueno, sa ato nga pagbalik mga korpi, ay before data makalimot no, ato nga basahon ning headlines nga giandam sa Philippine Information Agency o PIA Northern Samar. Since dili na to makauban live si Mama Aileen Diaz, Mama Aileen o get well soon o amping diha. Well, for PIA Northern Samar, para sa ilang mga headlines, pamunuan sa UPAPRO nagdayaw san probinsya san hapsay nga pagpatuman ngan pag-implementar san programa pagtaga balik loob ngan LCAC. Magkasunod-sunod nga dagko nga medical ngan surgical mission pagahimuon sa probinsya sa norte san Samar. Yes, bueno, sa ato nga pagbalik mga korpi, ato nagyong ihatod ang kompletong detalye sa mga balita. Usa, stay tuned. Ayon lang yapon og paminaw sa ato nga programa, mubalik pa kita human lang nining mga mahinungdanon nato nga pahinumdom. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang sesyon, gipahigayon pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami,
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. And yes, we are back mga Corpio itong oras sa alas 8:31 sa Kamuntagon. Espadayon lang gihapon ko mong nagpaminaw sa atong programang Good Morning Eastern Visayas. Yes, kinilang gihapon ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Orit. Of course, kauban lang gihapon nato ang atong mga sister stations. Sa Borongan, pinagi sa Radyo Pilipinas sa Borongan, Katisok, Aberya. Radyo Pilipinas, Calbayog, Sir Jean Navilon. UIDC-FM diha sa Baybay City, pinagi kang Ma'am Micaela Gungora. And makauban sab nato sa PIA Northern Samar, si Ma'am Eileen Diaz. Ano, sa atong second half, dili na kita maglangan, nato gyud nga ihatod ang hingpet nga detalye sa mga balita. Kaya sunahon ta ang update ngadto sa Borongan City, pinagi kang Atisok Aberya. Yes, Atisok, good morning, pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat ka RP Dalia Rita Twill. Yes, amo na susugdanan pagpapadangat hen mga balita hanatad hiton ekonomiya. Inflation rate sa Eastern Samar hinitaas sa 1.4% han bulan han Enero yan nga tuig 2026 base adton PSA. Ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Hinitaas nga duha 1.4% ang inflation rate sa probinsya ng Eastern Samar ha Enero 2026 tikang nga 0.2% han Disyembre 2025 sumalahan opisyal nga datos nga iginpagawas han Philippine Statistics Authority Eastern Samar. Ang inflation rate amo ang suklanan han kapaspas san paggios o paghataas ang presyo ng mga produkto nga serbisyo nga agsub kinpapalit han mga panimalay sulud han espesipiko nga panahon. Sumalakan Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado, mas ubos ini hin 1.1 percentage points kumparahan regional inflation rate nga 2.5% samtang mas ubos liwat han 0.6 percentage points kumparahan national inflation rate nga 2%. Han Enero 2025, ang inflation rate sa probinsya amuan 3% mas itaas hin 1.6 percentage points kumparahan yan nga 1.4%. Ang top 3 nga nagdarahan inflation rate sa Enero 2025 amo ang masunod: housing, water, electricity, gas and other fuels 45.5% share o 0.64 percentage point, restaurants and accommodation services 36.1% share o 0.451 percentage point, clothing, footwear 7.5% share o 0.10 percentage point. Nanguna hinungdanhan pagsaga aman housing, water, electricity, gas and other fuels nga sumagka 3.6% tikang 0.3% ha naglabay nga bulan. Nakadugang liwatan restaurant and accommodation services nga naghitaas sa 12.4% tikang 9%. May daliwat paghataas sa health 3.5% tikang 2.3%, alcoholic beverages and tobacco 2.9% tikang 1.5%, furnishings and household
equipment 2.5%, tikang 1.7%, recreation, sport and culture 1.9%, tikang 0.4%, personal care and miscellaneous goods and services 1.7%, tikang 1.4%, ngan clothing and footwear 2.5%, tikang 2.4%. Ang transport naka-record hin annual decrease sa 2.4% han Enero 2026, tikang 0.8% nga increase sa naglabay nga bulan. Oray naman pag-giis ang presyo, information and communication 0.2%, education services 0%, ngan financial services 0%. Sumalakan Opas Technical Division Chief ngan Provincial Rice Program Coordinator Chodoro Apura, ang pagsagkan presyohan bugas, resultahan diri pa harvest season, ngan kakulangan han irigasyon. Tikang han kabugusan nga 23,000 ka hektarya nga rice area, mga 15% laan may irigasyon, ngan 5,000 ka hektarya hiniyan na adto Dolores. Rain-fed laan kadamaan nga uma, salit usala ka cropping kada tuig nga nagresulta in sobra 60% la nga rice sufficiency level, ngan average yield nga 2.6 metric tons o 52 kavans kada hektarya. May kakulangan gihapon ha meat products, samtang waray panalilift ang ASF. Samtang sumalakan Consumer Welfare Division Chief Ligaya Katuday han Department of Trade and Industry Eastern Samar, stable ang supply ngan presyo han mga panguna nga produkta probinsya, ngan padayon ang monitoring han ahensya mga baligya nga may the suggested retail price o SRP. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Calbayog City ginpakusog ang maternal care o child immunization program sa detalye. At ang report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas report. Mas ginpahugot san gobyerno lokal san Calbayog ang mga programa sa panlawas san mga burot ug mga bata kahuman mag-meeting ang City Health Office, City Population Office, City Social Welfare and Development Office ug City Nutrition Office. Kasunod ini san ginlansar nga responsive care for the unborn program nga nakatutok sa luwas nga pagburod, tama nga nutrisyon ug temprano nga health intervention. Padayon ang pagbantay sa City Health Office sa prenatal check-up sa mga barangay health center para masiguro nga ang mga burod ang nakakarawat sa tama nga pag-eksamina, giya sa nutrisyon ug kinahanglanon nga suporta. Kasunod sini, ginpahugot liwat ang kampanya sa pagbabakuna sa mga bata. Base sa report sa City Health ug Nutrition Office, padayon ang routine immunization kontra sa tigdas, polio ug iba pang sakit nga pwede marikyan pinaagi san bakuna. Katuyuanan sini nga mabaton ang immunization gaps ug malikyan ang posible nga outbreak. Paghatag doon sa gobyerno lokal nga importante ang koordinasyon sa iba-ibang nga opisina para masigurado ang durodretso nga prenatal o postnatal care pati na ang kompleto nga bakuna sa mga bata. Nagpatapod liwat ang CSWDO sa kadugangan nga bulig pinansyal ug social protection para sa mga pamilya nga nanginginahanglan. Pinaagi sini nga urusa nga pitad, padayon nga ginpapakusog sa Calbayog City ang pag-ataman sa mga eroy ug kabataan pakadto sa mas luwas ug mas mabaskog nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa mga balita nga nakalap gikan sa DYD sa FM, HIV awareness session gipahigayon sa Mailhin National High School sa Dakbayan sa Baybay. Ani ang detalye sa akong report. Malampuson nga gipahigayon ng usa ka HIV awareness session sa Mailhin National High School sa Dakbayan sa Baybay sa pagpanguna sa City Health Office aron mapaligo ng kahibalo sa mga estudyante kabahin sa HIV ug AIDS, mapalambo ang hustong pamaagi sa pagpanalipod sa kaugalingon ug mapakunhod ang diskriminasyon batok sa mga tawo nga natakdan sa maong sakit.
Gibahin ang kalihukan sa duha ka sesyon aron mas detalyado ug epektibo ang lectures sa matag level sa mga estudyante. Sa buntag na sesyon, kitambungan kini sa mga estudyante sa grade 7 hangtod grade 9 ug gipasiugda dinhi ang kabahin sa HIV ug AIDS, lakip ng klarong pagpasabot kung sa unsang paagi nga matakdan ang usa ka tawo ug unsaon paglikay niini. Dugang pa gihatagan og gibug-aton ang kahinungdanon sa pagtahod ug paglikay sa stigma batok sa mga natakdan sa maong sakit. Gipamit usab ni Miss Andrea Kilaya ang 7 kamayong pabatasan o 7 healthy habits na makatabang sa mga kabatanunan sa pagmentinar sa maayong panglawas. Sa hapon nga sesyon, mas lawom nga diskusyon ang gihimo alang sa mga estudyante sa grade 10 hangtod grade 12. Gisundan kini pinaagi sa pakigpulong ni Miss Genevieve Cañete mahitungod sa adolescent health nga naghisgot sa mga kausaban og responsibilidad nga kauban sa pagdako. Dugang pa, gisundan usab kini og mas detalyadong sesyon kabahin sa risk behaviors nga mahimong musangpot sa HIV infection. Ingon man ang mga epektibong pamaagi sa paglikay sama sa abstinence, hustong paggamit sa condom ug regular nga HIV testing. Gipasiug daw usab sa mga resource speakers ang kamahinungdanon sa sayong pagpatest ug pagpatambal ilabi na kay HIV mapugngan ug makontrol kung sayo kini mahibalan. Gitubag usab ang nakalainlaing myth ug sayop nga pagtuo kabahin sa HIV pinaagi sa usa ka open forum o question and answer portion din aktibong nangutana ang mga estudyante. Sumala sa mga tigpahigayon tumong sa kalihukan ang paghatag og tukmang impormasyon o pagdasig sa responsableng mga desisyon. Nagpasalamat ang mga resource persons sa administrasyon sa eskwelahan ug sa mga magtutudlo nga mitabang sa maong kalihukan ug nagpasalamat usab sila sa oportunidad nga makapaambit sa kahibalo alang sa kaayuhan sa mga kabatanunan. Gikan sa VSU DYDs FM, Micaela Goncora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa update sa Philippine Information Agency o PIA Northern Samar, pamunuan sa UPAPRO nagdayaw san probinsya san hapsay nga pagpatuman ngan pag-implementar san programa pagtagabalik loob ngan LCAC. Para sa report, taniya si Ma'am Eileen Diaz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pamunuan sa UPAPRO nagbisita nga nagdayaw sa probinsya san hapsay nga pamunuan ngan pag-implementar san programa pagtagabalik loob ngan LCAC. Sa utrong higayon bisita ni Regional Advisor on Peace Security, RAPS, Eastern Visayas, Major General Edgardo de Leon, ang probinsya sa Norte San Samar, kaapod si Ms. Imelda Bonifacio, Program Manager sa Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, para sin kortesiya, san pamutungan san probinsya, kitaon personal ang mga nabuhat ngan implementasyon san magkadurilaing na programa ngan pag-undong san local peace engagement ng transformation program plan kumu susi san sustainable nga kakabutan san kamurayaw sa probinsya. Dida sana pakikarampang kaupod ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng Provincial Task Force Balik Loob, kaupod si Vice Governor Clarence Dato ng Board Member Dex Galit, ginpam ng ni General De Leon ang sitwasyon ngan panhitabo san kaagi tikang sadto nga damo paan adto sa kabukiran nakikigbisog kontra sa gobyerno ngan saya na nga panahon nga nakikit-an ang kadaugan san gobyerno direla tungod san pagtaga-armas kundi pinaagi san pagburobligay san iba-ibang ahensya san gobyerno dida san mga serbisyo nga ginpapadangat. Gindayaw ni retired Major General De Leon ang probinsya san maupay ngan hapsay nga kooperasyon, koordinasyon ngan nagmanilampuson ang programa para san mga dati rebelde upod ang ira pamilya nga nagungara magbag-o ngan mga buhi sin mamurayaw kaupod sa sosyedad. Ngani suganiya sa naglabay nga tuig ang probinsya sa Norte San Samar pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program Committee ngan Kausawagan Village ginpasidunggan ngan nakakarawat sa NTF LCAC Gawad Parangal Award san pagrekognisar san kontribusyon sini san peace building and reintegration nga paningkamot. Lapbot san pakigarampang ginbisita liwat ni General De Leon ang 803rd Infantry Brigade ngan nakigdayalogo liwat sa mga dati rebelde ngayon na mga peace builders sa Kauswagan Village.
Sa lain na bahin kaparte naman sa probinsya, ginpresentar ni PSWD Ojen Darish ang mga inisyatibo ngan bunga san koordinasyon ngan kooperasyon paningkamot sa probinsya nga nagdarasan kamanilampuson sa programa sa ELCAC ngan ginpahamtang liwat ang proseso ngan estratehiya pinaagi san pagsunod sa module nga ginkikitaan nga mao ang modelo giya ngan mga trumanon san mga dati rebelde bulig mabag-o ang tuluuhan ngan panlantaw samtang ada sira na istar sa balay darangpan. Saya na padayon nga seryoso ang gobyerno probinsyal kasubok ang mga lokal nga nasyonal nga panggobyernuhan san kakabutan san tinuod nga kamurayaw nga gintutuuhan nga magdadara san hingpit nga kauswagan diyan nga dapit sa rehiyon. Good morning, Eastern Visayas. Patong oras sa alas 8:45 sa buntag sa atong updates din sa Southern Leyte. LGU hinunangan nangandam sa Second Tourism Champions Challenge. Para sa report niya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Aljon. Hingpit nga nangandam ang lokal nga panggamhanan sa Nunagan Southern Leyte sa second cycle sa Tourism Champions Challenge kun TCC. Nasaran kang Municipal Tourism Officer Arnie Estiliore nga padayon ang ilang paningkamot nga makompleto ang mga requisitos nga isumiter alang sa national level sa mga kompetisyon. Giuluhan ang proyekto nga Project Gateway, Generating Access, Tourism Enhancement and Welcome Assistance for You. Tingwa sa naasoy nga proyekto nga mapaligo ng sektor sa turismo sa Nunangan, ingon man na paghatag og oportunidad sa panginabuhian sa katawhan. Malaumo ng lokal nga panggamhanan nga mapondohan ang mga sugyot nga proyekto aron mas mapaila ang Hinunangan isip usa ka manindot nga destinasyon sa mga lokal ug langyaw nga turista. Ang ayang masaran nga ang TCC kabahin sa flagship program sa DOT nga nagtumong sa pag-awhag sa mga LGU sa paghimo og talagsaon nga mga proyekto nga gilaumang makatampos sa kinatibukang Philippine tourism industry. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Eastern Samar plano mag-imporsar hin palisiya kontra dagko nga mga sarakyan nga naggamitan kalsada. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Report. Yaging pagkabaraka, Eastern Samar Lone District Representative Christopher Shin Gonzales, hanati kadamong adagko nga mga sarakyan nga naggamitan kalsada ha probinsya. Ang pagkabaraka ni gimpahamtangan kongresista, haiya pakipagpulong ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Eastern Samar District Engineering Office, ha naglabay nga Biyernes. Sigun kan Gonzales, ini nga obserbasyon ni nagtikang han magpatuman hin load limit ang Samar 2 Engineering District Office sa Calbiga, darahan maraot nga kondisyon han tulay. Ang nasabi nga tulay ang manpanguna nga inaagian han mga sarakyan nga natika nga Luzon, Tipakato, Leyte ug Mindanao nga vice versa. Iyan na darahan limitasyon han tulay, ini nga dagko nga mga sarakyan nga dati naagiton nga tulay inasulod na nga niya Eastern Samar. Nga ni pulong ni Gonzales, haya pagbiyahe sa kagabi. May ada ni Rahin Abtan nga napulong ang gidadagko nga truck ang punin kargada nga sigurado hiya na sobrang load capacity han kalsada nga mga tulay ha probinsya. Kung masuga din ni pulong niya diri mailo ba naton mga kalsada. Sigun pa kan Gonzales, nababara kahiyahan yan na obserbaran nga nagiging madagmit na ang pagdeteriorate na aton kalsada yan na. Pulong niya, ang disenyohan kalsada Eastern Samar, indiri ka parihuan kanan Maharlika Highway. Ang pagkinaagihin nga overloaded nga mga sarakyan nga karoy makatipid ang gasto at transportasyon, insigurado nga makakarubahan panguna nga kalsada probinsya. Nga ni sigun pa kan Gonzales, bisan pa maayad ang Calbiga Bridge, darakay na materyahan na nga mas maupay ang kalsada Eastern Samar, ini nga mga sarakyan in magpapadayon na paggamit it atin kalsada. Darahini kinahanglan nga makahimo hinpitad ang DPWH samtang diri pa ura-ura nga naruruban aton mga kalsada. Hapanig ang Department of Public Works and Highways iginpahayag ni OIC District Engineer Jehela Rojas ang pag-implementaran load restrictions in kinahanglan hin koordinasyon ng mga local government unit, Department of Transportation, Pinaagan Land Transportation Office ng Philippine National Police. Ginkasabutan din meeting anton paggamitin way braids o tirimbangan ha mga sarakyan nga ibubutang ha mga borderhan probinsya, partikular na ha RTC
PG Taft ngan lawaan. Samtang kon may nanumduman, hagin dumarang inspeksyon ha Maharlika Highway di pala maiha, una na nga igin pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon nga DOTR Secretary Giovanni Lopez ang importansya han pagpatuman hin istrikto nga enforcement han anti-overloading efforts sa gobyerno para mapudngan ang pagbiyahe overloaded nga mga sarakyan nga usa nga kausa han pagkarubahan kalsada ngan mga tulay han nasod. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean? 109 nga mga kaon nga supplementary food nakarawat sa LGU Gandara para sa mga barangay nga may aday taas nga malnutrisyon sa detalye. Kadiyan report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Nakarawat sa Municipal Nutrition Office sa LGU Gandara ang 109 kakahon nga supplementary food tikang sa NGO partner nga Convoy of Hope Philippines Incorporated pinaagi san Marigon nga pakigsumpayan sa gobyerno lokal. Pahayag sa LGU nga ipapanhatag ini nga mga pagkaon sa 11 nga ginpili nga pilot barangay nga may adahi taas nga kaso sa malnutrition labi na sa kabataan ngan iba pa nga nutritionally at risk nga grupo. Katuyuanan san inisyatiba nga mapaupay ang nutrisyon sa mga benepisyaryo, maibanan ang problema sa kakulangan sa pagkaon, ngan maparigon ang community-based nutrition programs sa tagsa-tagsa nga barangay. Nagpapadayon ang paningkamot sa LGU Gandara para sa mas mahimsog nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita gikan sa DYDS-FM, Visayas State University Admissions Office, gidalang serbisyo sa Dawahon Island alang sa VSU CAT 2026. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Alang sa mga estudyante sa Dawahon Island, Baton Leyte, dili sayon ang pagkuha og college entrance exam. Kinahanglan pa nilang mutabok sa dagat, mugasto og pliti sa sakyanan, ug moatubang sa dili matagan nga kahimtang sa panahon. Mga babag nga usahay, makapugong sa mga kabatanunan sa pag-apply sa kolehiyo. Aron matubag kining hagit, gidala sa Visayas State University Admissions Office ang VSU College Admission Test kun VSU CAT ngadto mismo sa isla. Sa ingon ang mga aplikante dili na kinahanglan mo biyaheg layo ug mahatagan og masayon ug mas patas nga kahigayunan sa pagkuha sa eksaminasyon sulod sa ilang komunidad. Ang eksaminasyon gipahigayon ni Dr. Joseph E. Padilla, University Admissions Officer, uban ni Associate Professor Corazon A. Padilla, miyembro sa Test Development Committee, sa pakigtambayayong kang Engineer John Christian Gaviola ug sa team sa Regional Climate Change Research and Development Center kun RCCRDC. Kini nga inisyatibo nagsuporta sa SDG 4 Quality Education ug SDG 10 Reduce Inequalities pinaagi sa paghatag og parehas nga oportunidad sa mga estudyante sa mga lugar nga layo ug lisod maabot. Pinaagi niini gipakita sa VSU nga ang admissions dili lamang proseso sa pagpili og estudyante kundi usa ka serbisyo nga naghatag og paglaom ug mas lapad nga kahigayunan sa edukasyon alang sa tanan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda at oras 53 minutos nang milabay humanang alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang update sa Philippine Information Agency Northern Samar, magkasunod-sunod nga dagko nga medical nga surgical mission pagaymoon sa probinsya sa Norte San Samar. Para sa report, taniya pagbalik si Mamaylin Diaz. Radyo Pilipinas, report. Magkasunod-sunod nga mga dagko nga medical nga surgical mission paghimuon sa probinsya sa Norte San Samar. Naibaruan dida asan pasabot nga anunsyo ni Governor Harris Christopher Angchuan ang pagbubuhaton nga libre nga serbisyo medikal nga dara sa gobyerno probinsyal
Kaupod and World Surgical Foundation Incorporated nga magdadara sin libre nga serbisyo, partikularmente ang pag-opera sa mga masunod nga kaulangan sa panlawas: thyroid, goiter, bukol sa suso, bukol sa lawas, impeksyon sa bubot, pamamaga sa bunay, wala luho nga bubot, luslos, almoranas, lipoma, problema sa abdungan iba pa. Antes ang operasyon, maaging una ang pasyente sa screening nga na-schedule sa medical mission mao sa Marso 18 tubtob 19, 2026 nga ini pagbubuhaton sa Northern Samar Provincial Hospital. Sa lain na bahin, Nuestra Señora de Salvacion Charity Hospital Foundation Incorporated, kabulig sa International Surgical Mission ng Santa Escolastica Hospital in magbubuhat liwat sa ika-21 ng surgical ng endoscopy mission sa Pebrero 22 tubtob Marso 6, 2026 sa Santa Escolastica Hospital, Barangay Kababtuan, Bongtusan, Pambuhan. Ang pagrehistro ng screening pagbubuhaton sa Pebrero 22 ngan ini libre gihapon nga serbisyo. Kaapis ang serbisyo ang pag-opera sa thyroid, bato sa abdo, suso, buyong, bungi, iba pa nga minor nga surgery, endoscopy ngan colonoscopy. Kaupod sa grupo ang Mabuhay Clinic, Rotary Club ng University of Eastern Philippines College of Nursing and Allied Health Sciences. Good morning, Eastern Visayas. 5 minutos sa dili pa magalas 9 sa buntag sa atong update dinhi sa Southern Leyte. DILG Regional Director nanguna sa ceremonial turnover sa mga proyekto sa Masin. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Opisyal nga gipangunahan ni Department of Interior and Local Government kun DILG Regional Director Arnel Agabe ang ceremonial turnover sa nagalain-laing proyekto nga gihatag sa Masin City, pinagi sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, ug Seal of Good Local Governance kon SGLG. Ang mga proyekto naglakip sa pagtukod sa lokal nga dalan sa sitio San Vicente, Barangay Cansirong, nga gilaumang makapaayo sa accessibility ug transportasyon sa komunidad. Nakipusab sa turnover ang water supply system sa Barangay Cagnituan nga makatabang sa pagpalig-on sa supply sa tubig ug pagsuporta sa mga programa sa agrikultura sa syudad. Gipahigayon usab ang pagpalit og ambulansya nga magpalig-on sa emergency response capability sa lokal nga kagamhanan samtang ang pag-instalar sa LED street lighting system sa Espina Boulevard Barangay Tunga-Tunga gilaumang makadugang sa kahayag ug kaluwasan sa kadalanan. Dugang paniini, opisyal usab nga gi-turnover ang Masin City Sports Service Center and Rest Area sa Barangay Tagnipa nga makatabang sa pagpalambo sa turismo o pagserbisyo sa mga bisita sa syudad. Gilauman nga ang mga inisyatiba makapalig-on sa infrastruktura, serbisyo publiko, kalambuan sa Masin City, subay sa tumong sa parayon nga paghatag og kalidad nga serbisyo ngadto sa katawhan. Balitagikan sa Nakbayan sa Masin, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 3 minutos sa dili pa magalas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita kandatad hiton maupay nga panlawas serbisyong medikal abot kamay sa Barangay Medical Consultation it LGU Borongan pagdudumaraon na Barangay Sabang South. Adyan natin balita. Radyo Pilipinas Report. Pagpapadaan ng gindudumara nga medical consultation ng lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan nga serbisyong medikal abot kamay sa barangay, pinaghit pagbibinuligay hit settled office ug liga ng mga barangay LNB Borongan City Chapter in pagbubuhato na Barangay Sabang South Covered Court yan ang adlawan Merkules, Pebrero 18. Pwedeng igpapaangbit nga serbisyo medikal hit mga banda alas 6 nga dahit alas 7:45 hit aga adton capillary blood glucose taking para hit nag-iedad 20 anyos ug sobra pa. Nga napagpapadayon ni nga serbisyo medikal pagbubuhaton in blood pressure, height and weight taking,
profiling, medical consultation, dental consultation ug extraction, health education nga matuto ka oral health ug schistosomiasis ngan exercise liwat ang iging papatuman nga libre medisina program ng lokal nga pamunuan. Sanglit ginaabi-abihan konsehuhan Barangay Sabang South ang mga sabangnon nga pagpahimulusan ang nasabi nga serbisyo medikal nga libre aton health check-up nga mayda libre nga medisina. Balita na hikay tikangan official FB page sa Barangay Sabang South Council. So, Gaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Tungod kay wari naman kita oras, di nila tatubtub sa nato na programa, di nila tutubtub ang participation sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog sa Good Morning EV. Sa ngaron sa nakaupon ko sa control si Engineer Joven Cardenas, ini naman iyo surugon sa kanginan Jean Navilon, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na sab kami nga manamilit gikan sa DYD's FM sa alas sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Valia Gonzalo, kini si Michaela Gongora ug akong kauban si Glory Cayuda. Alang ni atong tulumanon, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ka-RP Dahlia, sugad man liwat din hamon nga side na DYS Radyo Pilipinas, Borongan, ni kami liwat and temporaryo na nga masalibagjo. Ang aran po ito ang DYS family, kagin mamayuhiton amon ni Sam, Ate Ruth Rivera Abunda, Ate Sopo, makausa pa. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngaran ni PIA8 Regional Head Rayan Arinto, ini sa Eileen Lazondia sa Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. And yes, bueno, natapos sa nga itong paraguban na itong oras 5:09 sa buntag. Sa ngalan sa itong Station Manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara ulit. Dan salamat sa itong mga sister station, Radyo Pilipinas Kalbayog, Radyo Pilipinas Borongan, DYDC, VSU Baybay City, at Mikay Gongora, ngayon man PIA Northern Samar. Dan salamat sa itong nakauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, o mga nagkontribuer sa balita. Sa ngalan sa itong Station Manager, Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara ulit. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.